Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating pong Bible class. Ngayon pong hapon na ito, manalangin po muna tayo bilang pasimula. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa aming pong pagkakataon muli na magtipon upang sama-samang mag-aral ng paksa na ito, ang huling tanda ng isang malusog na iglesia na aming pong pag-aaralan. At yan po ay patungkol sa evangelism. Samahan niyo po kami at patuloy niyo po kaming turuan sa inyong salita. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang ipinangako ninyong magtuturo sa amin ng lahat ng katotohanan. Hiniling po namin ng bawat isa ay maging handa sa pakikinig and even to participate if necessary sa aming pong discussion. Tulungan niyo po kami na hindi lang ma-appreciate ang paksa na ito, kundi ma-apply po sa aming personal na buhay at maging sa amin po bilang isang buong church. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat at umawit po tayo ng isang hymn. So stand.
pagpapatuloy po natin. So this will be the second to the last installment of this series about evangelism. And this is part 3 of our discussion sa tanong na papaano tayo dapat mag-ebanghelismo. Again, ang binibigyan po natin ng emphasis dito, hindi yung methodology, hindi yung technique, hindi yung style. Ibang mga churches, para church organizations, they focus so much on the strategy, on the technique, on the style, on the method of evangelism. Na tila baga, yun ang sukatan ng effectiveness ng evangelism. Pinag-aralan po natin, wala po sa technique yan, no? Wala po sa strategy, methodology, hindi po kontrolado ng tao ang success ng evangelism. Ang success po ng evangelism ay nakabase sa Diyos mismo, sapagkat siya ang nagliligtas. All we have to do is to proclaim the message, the good news, sa mga hindi pa mananampalataya, and the rest will be up to God. Ang Diyos po ang siyang kikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu para iligtas ang mga makasalanan na kailangan makapakinig ng mensahe ng Ebanghelyo na tayo lamang ang pwedeng magbahagi. So, ang sagot sa tanong na papaano tayo dapat mag-ebanghelismo is more on the attitude of our heart, on the approach of our heart when it comes to evangelism. So, nagkaroon na po tayo ng part 1 and part 2. Pinag-usapan po natin with all honesty, faithfulness, dapat mag-evangelize. Kailangan tayong mag-evangelize with urgency. Kailangan tayong mag-evangelize with all honesty, transparency. At ngayon po ay dadagdagan pa po natin, no, yung ating pong papaano tayo dapat mag-ebanghelismo na kasagutan dito po sa part 3. Yung pong main idea natin para sa ating pag-aaral ngayon ay ito, kailangan natin ang mag-ebanghelismo na gamit ang Biblia na pumupukaw ng pagsisiyasat sa sarili. So this will be the last 2 installment dito po sa part na ito ng ating pag-aaral patungkol sa papaano dapat tayo mag-evangelize. So kailangan gamit natin ang Biblia. So meron tayong source ng ating message. Ang source ng ating message ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. At kung meron po tayong desire or kung meron po tayong hangad, no, sa ating pong pag-evangelize gamit ang Biblia, yung pong tao na nakikinig sa atin ay makita nila yung sarili nila sa harap ng mensahe ng Ebanghelyo na ating pong ibinabahagi. So meron pong self-assessment, may self-examination dapat na nagaganap. Dapat nakikita nung nakikinig sa atin ng pag-share ng gospel, yung pangangailangan nila ng tagapagligtas, yung kanilang pagiging rebelde sa harapan ng Diyos at yung parusa ng pagiging rebelde nila ay kaparusahan sa impyerno. At ang tanging paraan para makatakas dito ay ang paraan na ibibigay ng Diyos o ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo lamang at sa pananampalataya sa Kanya. So dapat ganun yung epekto ng ating evangelism. They should be looking at themselves. Hindi yung nag-evangelize tayo and the effect is these people listening to us are looking at us. Tayo yung tinitingnan, no? Tayo yung pinupuna, no? Tayo yung ina-assess. Hindi dapat gano'n ang epekto. Ang epekto sa ating pag-evangelize gamit ang Biblia, dapat sila yung nakikita nila yung sarili nila. Nakikita nila yung kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. Nakikita nila yung kanilang pagiging hopeless pagdating sa usapin ng kaligtasan na hindi ko pala kayang iligtas ang sarili ko, papaano na? Ano yung tamang paraan ng kaligtasan? Sino ang tamang tagapagligtas? Sino ang dapat kong lapitan? Dapat ganyan yung mga tanong nila sa sarili nila. No? Hindi yung tayo yung sinusuri, tayo yung sinisiyasat. No? Pagka ganun, baliktad ang epekto. No? So may mali sa ating approach sa evangelism pagka ganun. So kung tama ang ating approach, gamit ang Biblia at ang message ay yung tamang gospel, dapat ang nakikita nila ay ang kanilang mga sarili. So meron po tayong 2 passages na papansinin ngayon. Yung isa ay unang Korinto, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 5. Sa pakibasa po ng isa yan. Pabasa natin kay
Paul, no, yung isa. Unang Korinto 15:1 to 5, and then yung isa ay Gawa 2, kabanatang 2, talatang 32 hanggang 41. Okay, pabasa natin kay Mami Wilma. Okay? So kay Paul yung 1 Corinthians 15, and then kay Mami yung Gawa 2. Okay? So pakibasa, bigyan natin ng microphone si Paul para marinig sa recording. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamagitan nito, kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Okay, maraming salamat. Pakibasa po yung Acts chapter 2. Acts chapter 2. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kami lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo, natuntungan ng inyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na iyong ipinangako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ng may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at Okay sa na. pagsama-sama. Yan. Ganyan din yan sa bahay pag nagdi-devotion kami, lumalagpas magbasa. I-enjoy siya. Okay, so salamat. Ito po yung dalawang passage na pagbabasihan natin ang ating mga sagot, no, sa mga tanong. Una, 1 Corinthians 15, 3 to 4. Ito yung unang tanong. Ano ang pinagkunan ni Pablo yan, ano? Pabli. Ba't Pabli na nilagay ko? Ano ang pinagkunan ni Pablo ng kaalaman tungkol sa Ebanghelyo? Okay, paki-edit nyo na lang. Ano ang pinagkunan ni Pablo ng kanyang kaalaman tungkol sa Ebanghelyo? Maganda yung tanong na to, no? Kasi ang karaniwang conception ng mga tao when it comes to yung mga authors ng Bible, sarili nilang kaalaman yung inilagay nila o isinulat nila dito sa mga aklat na minana natin hanggang ngayon pinag-aaralan natin. No? Para bagang ang kaisipan ng marami sa kaisipan ng tao nang galing ang salita ng Diyos na nakasulat. Pero dito maganda yung tanong na to kasi dun sa issue ng gospel message, hindi po si Pablo yung author, hindi siya yung originator, hindi siya yung nag-isip, hindi siya nag-imbento ng mensahe ng ebanghelyo. Ini-imply dito sa tanong na ito na yung pong ebanghelyo ay
nakuha lang ni Pablo from someone else. O yung source niya ay something else. Hindi po yung sarili niya. No, hindi po inimbento ni Pablo yung message, no? O hindi niya po ito natutunan sa kung kani-kanino lamang, no? Meron po siyang source ng kanya pong mensahe ng ebanghelyo. Ano pong sagot diyan? Doon sa binasa natin, saan nagbase ng kaalaman si Apostol Pablo patungkol sa ebanghelyo, doon po sa mga detalye na binanggit niya ng Panginoong Hesukristo ay nabuhay, Panginoong Hesukristo ay namatay, no? Saan niya nakuha itong mga katotohanan na ito? His knowledge of the gospel was from what? Paulit-ulit po yung salita na ginamit ni Apostol Pablo dyan sa 5 talata na yan. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay ayon sa kasulatan. Si Apostol Pablo ay namatay ayon sa sinasabi ng kasulatan. So ang source ni Apostle Paul ng kanyang knowledge patungkol po sa mga detalye ng ebanghelyo ay walang iba kundi ang kasulatan. No, sa kasulatan po nagmula ang kanyang kaalaman patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay at maging ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Now the question is, meron bang sinasabi ang kasulatan patungkol sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Meron po ba o wala? Meron. Sapagkat sa Biblia ng mga Hudyo, yung pong Biblia ng mga Hudyo, ay hindi po yung kompletong Biblia na meron tayo ngayon. Di ba sa atin ngayon, merong Old Testament and then may New Testament. That's a complete Bible. 66 books lang po yan. Ano? Wala pong dagdag, walang kulang. Sa panahon po ng mga Hudyo, sa panahon na ito, ang kumpletong Biblia po na kopya na meron sila ay yung tinatawag nating Old Testament. Lumang tipan. 39 books. So yun po yung meron sila at yun po yung kanilang tinatawag na kasulatan. Okay, so nandyan yung mga batas ng Diyos, nandyan yung mga hula ng mga propeta, nandyan yung mga awit. So nandyan lahat, no, halo-halo sa Old Testament natin. So basically, kung ano yung laman ng Old Testament natin, yun yung complete Bible nila nung time na wala pa yung New Testament time. Kasi nung time na si Apostle Paul ay nagmi-mission at nag-evangelize, siya po yung isa sa mga ginamit ng Diyos to write majority of the New Testament letters. Hindi ako nagkakamali, nasa 14 yata yung books na sinulat ni Apostle Paul sa New Testament. Siya yung pinakamarami. No? Ganun pa man, hindi po yung sarili niya ang source eh. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, particularly dito sa verse 3 and verse 4, yung lahat ng alam niya patungkol kay Jesus na Mesyas galing sa Old Testament, galing sa kasulatan. No? Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay ayon sa sinasabi ng kasulatan. Namatay ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ibig sabihin, pag binalikin mo yung Old Testament, hindi mo makikita doon yung eksaktong detalye na ito si Jesus, ganito mangyayari sa kanya, ito yung pangalan ng ama niya, pangalan. Hindi ganun eh. Sa Old Testament, ang mababasa mo doon, prophecies, mga hula patungkol sa Messiah. No? Kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng ito ay nangyari ayon sa kasulatan, sapagkat nung ang Panginoon ay nabuhay, namatay at muling nabuhay, nakita ni Apostle Paul na ang lahat ng hinula sa lumang tipan natupad lahat kay Jesus. Okay? Si Apostle Paul yung isa sa mga ginamit ng Diyos para maunawaan ng husto yung kaganapan ng mga hula sa lumang tipan na natupad lahat sa Panginoong Hesukristo. Yung tinatawag na development ng redemptive history, kung tawagin ng mga theologians. Si Apostle Paul yung isa sa mga key personalities na nag-reveal sa atin no understanding na yon. Na ang lahat ng hinula sa Old Testament patungkol sa Messiah, natupad lahat kay Jesus Christ. As in, wala pong detalye na sinabi sa Old Testament ang hindi nagawa ni Jesus Christ. Even yung sacrifice ng mga hayop sa Old Testament para sa purpose ng pagpapatawad ng kasalanan, tinupad ni Jesus yan, di ba? Ang Panginoong Hesukristo, ang perpektong handog, ang perpektong alay, ang walang kasalanan,
na handog, no, na isinakripisyo, no, hindi sa altar ng templo kundi sa altar mismo ng Diyos, no? Dala ang kanyang sariling dugo, sabi ng author ng Hebrews, para linisin ang ating mga konsensya. Nakita mo, no, yung even yung sacrificial system sa Old Testament natupad din kay Jesus Christ. Kaya ngayon wala na tayong inaalay ng mga hayop sa temple. We don't need to do that anymore. Bakit? Kasi tinapos na ng Panginoon eh. Even the priesthood, no, hindi na natin kailangan ng mga saserdote ngayon, no, para maghandog ng mga alay para sa pagpapatawad ng kasalanan in our behalf. Ano, kasi ang Panginoon ginawa niya na rin yun, inalay niya yung kanyang sarili once and for all. So all we have to do is to ask the Lord to apply to us the merit, no, ng kanyang ginawa sa krus for our forgiveness. So that's unlimited, that's limitless, no? That's hindi natin kayang lagyan ng limitation yung merit ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pati yun eh, pati yung ceremonial law, no? Lahat, no, ginawa ng Panginoong Jesucristo, pati civil law, no? Lahat tinupad ng Panginoong Jesucristo 'yan, no? So everything na inihula, kaya dun sa Luke chapter 24, kung matatandaan ninyo, dun sa eksena dun sa mga alagad papunta dun sa Emmaus, di ba nagpakita ang Panginoon doon sa kanila, sa dalawang disciple na hindi pinangalanan, hindi rin nila agad nakilala ang Panginoon. And then later on, nung kasi nandun na sa place na kanilang tutunuyan, inireveal ng Panginoon sa kanila kung sino siya. Pero sinabi ng Panginoon along the way na ipinaliwanag niya yung lahat ng sinasabi ng kasulatan at ng mga propeta patungkol sa kanya, natupad. No? So, ibig sabihin, yung mga kasulatan at mga sinabi ng mga propeta referring to the Old Testament. The Old Testament, the Bible that they had before. At yun ang source ni Apostle Paul. And then, of course, syempre, meron din pong element dito na natanggap din mismo niya ang ilan sa mga mahalagang detalye patungkol sa gospel from the Lord Jesus Christ Himself, not only from the Old Testament scriptures. Doon sa Galatians chapter 1 verses 11 to 22, sinasabi ni Apostle Paul doon, lahat ng alam ko patungkol sa ebanghelyo hindi niya natutunan sa iba, maging sa mga ibang alagad, kundi natutunan niya mismo directly from the Lord. Kasi si Apostle Paul po ay katulad ng mga original ng mga apostles, yung mga totoong apostles, tumatanggap po sila ng divine revelation directly from God. Wala na pong apostles ngayon, no? Sila lamang po yung mga apostles, and the last of the apostles was Paul, the apostle Paul. Wala na after him. So, tumatanggap po sila ng direct revelation. Ibig sabihin, tinatanggap nila yung revelation from God Himself. Natandaan nyo si Apostle po, sabi niya dun sa sulat niya sa mga taga-Korinto na may kakilala siya na pumanik dun sa langit. Siya yun eh. Now, that's one of the divine revelations na na-experience ni Apostle Paul from God. At dyan sa Galatians chapter 1 verses 11 to 12, di na natin babasahin. Pero sinasabi niya na natanggap niya mismo yung ebanghelyo mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya pag gusto nyo malaman yung complete understanding ni Apostle Paul regarding the gospel, basahin niyo yung Book of Romans. Sa Book of Romans, makikita nyo yung entire treatise ni Apostle Paul regarding his understanding of what the gospel is all about. Kaya kung gusto nyo maintindihan yung ebanghelyo, yung pinakapuso ng ebanghelyo, pag-aralan nyo yung, basahin nyo yung aklat ng Roma. Yan, sinulat ni Apostle Paul yan. At yung mga detalye na mababasa nyo dyan, justification, yung federal headship, yung pagpasok ng kasalanan sa pamamagitan ng kasalanan ng isa, pagpasok ng katuwiran sa pamamagitan ng katuwiran ng isa. Ayan natutunan ng Apostol Pablo through the Lord Jesus Christ Himself. Okay, so hindi po ito imbento ng tao, kundi galing sa Diyos. Next question, same verses, 1 Corinthians 15:3-4. Anong kasulatan ang tinutukoy ni Pablo na nagsasabing si Jesus ay namatay at nabuhay na muli? Of course, nabanggit ko na kanina. The Old Testament, the entire Old Testament. Okay, so yun ang Bible nila ng time na to. No? Pero tingnan nyo kung gaano kamangha-mangha ang Diyos. No? Wala siyang binago sa isinulat na lumang tipanan. Kasi yung
Lumang tipan, kumpleto na yun eh. Meron ng kopya yun. Kaya lang ang kaibahan ng kopya ng mga CP ng Old Testament noon, malalaking balumbon, no? Yung malalaking scroll. Kasi sa atin, book form na eh. Noong panahon na yun, malalaking scroll, kaya very expensive ang magkaroon ng personal copy kasi wala namang printing press noon. So if you want to order a copy of the, halimbawa, Isaiah chapter 55, kokopihin pa yun ng mga scribes from the original. So handwritten yun. Matagal yun kasi Hebrew. Kokopihin nila. And then, tsaka ibibigay. So malalaking balumbon yun. Natandaan nyo si Philip nung na-meet niya yung Ethiopian eunuch. Diba? Hindi maintindihan ng Ethiopian eunuch yung binabasa niya mula sa Isaiah. Yung Isaiah na yon is actually a copy of that particular chapter of Isaiah na binili niya marahil from Jerusalem at iuuwi niya sa Ethiopia. So ganun po yun, malalaki yung kopya, bulto-bulto, no? Kaya hindi mo kayang bilhin yung buong book of Isaiah. Tapos ilalagay mo sa karwahe, masyadong mabigat, masyadong madami, masyadong expensive. Pero may kopya na noon. Ang point ko lang, may kopya na noon, very expensive nga lang. Yung mga mayayaman, nakakabili sila ng kopya, nakakapagpakopya sila. Kumbaga sa panahon natin, nakakapag-photocopy na sila noon. Kaya lang, actual na sinusulat ng mga scribes at binabayaran yung mga scribes. Pero yung Old Testament na yon, hindi po pira-pirasa yun, hindi po kulang, kompleto na yon, no? So yung pong mga sinagoga, kompleto yung mga kopya nila niyan, no? Yung mga scribes, kompleto yung mga kopya nila niyan. So may kopya na sila. Yun yung isa sa mga na-access ni Apostle Paul. Kasi kung matatandaan nyo, si Apostle Paul, bago siya naging Christian, isa siyang Pharisee. So, isang mga Pharisee po, meron silang access sa complete set of Old Testament books. At napag-aralan ni Apostle Paul lahat yan. Wala nga lang sense sa kanya before, kasi hindi pa siya Christian. Nagkaroon lang ng sense sa kanya lahat ng binabasa niya noon, nung naging Christian na siya. Nung ni-reveal ng Panginoong Hesukristo sa kanya, ang lahat ng meaning ng binabasa niya sa Old Testament in relation to himself, to Jesus Christ. That Jesus Christ is the fulfillment of everything in the Old Testament. Ayun yung tinuturo ngayon ni Apostle Paul sa Romans. Kaya basahin niyo yung Romans. Diyan niya na sinulat yung kanyang understanding ng gospel. Okay, next question. 1 Corinthians 15, 3-4. Ano ang ibig sabihin na si Jesus ay nabuhay at namatay ayon sa kasulatan? Ano ibig sabihin yan? This means, in a variety of ways, the Old Testament predicts and foreshadows Jesus' sin-bearing death and resurrection. Ibig sabihin, from the Old Testament, you can see it already prophesied, foretold, no? Written na mangyayari, kasama yung sacrifices doon, di ba? Magandang tanong paano naligtas yung mga mananampalataya sa Old Testament? Ang sagot, sa pamamagitan ng pananampalataya din. Kaya lang, sila ay nananampalataya sa ipinangako lamang. So, they were putting their faith in the promises of God in the Old Testament. At ano po yung promises of God in the Old Testament? That someday a Messiah will come. Yan, isa yan sa promise. At itong Messiah na to will deliver His people from their sins. No? At itong Messiah na to ay pahihirapan, magdurusa. And even in the book of Psalms, sinabi doon na itong Messiah na ito, matapos siyang parusahan ay mamamatay, pero hindi siya mananatiling patay. Actually, even the resurrection was prophesied in the Old Testament, na itong Messiah na ito na mamamatay, totoong mamamatay, muling mabubuhay. Lahat yan nakaprophesy sa Old Testament. At natupad lahat sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung Messiah na tinutukoy sa Old Testament si Jesus. Ang problema nga lang, ng mga Hudyo, hindi nila tinanggap na si Jesus yung Messiah. Bakit? Kasi nalason ng kaisipan ng mga Hudyo ng mga propaganda, no, ng mga revolutionista, ng mga kapwa rin naman nila mga Hudyo na laban sa Roman Empire. Ang gusto nilang Messiah ay yung magpapalaya sa kanila from being a slave of Rome. So, alam nilang may Messiah, mamaya sa preaching natin, babanggitin ko rin yan. Alam nila na mayroong Messiah
mula pa lang pagkabata hanggang tumanda na sila, kabisado na nila yung Old Testament eh. And the messianic expectation kung tawagin. Lahat ng Hudyo, merong messianic expectation. Kaya lang ang problema, yung kanilang understanding ng Messiah ay hindi yung biblical message about the Messiah. Kasi ang tinuturo ng Old Testament, yung Messiah, pahirapan, magdurusa, mamamatay. Pero mabubuhay siya ulit. Yun ang sinabi ng Old Testament. Kaya lang ayaw nilang tanggapin yun. Kumbaga napaka-selective ng kanilang understanding sa Old Testament pagdating sa Messiah. Gusto lang nila yung promises about the Messiah na yung Messiah magiging deliverer, yung Messiah magbibigay ng peace, ang tawag sa kanya Prince of Peace, and the government will be upon his shoulder, sabi dun sa Isaiah chapter 9 verse 6. So understanding nila ng Messiah, political Messiah, yun ang naging popular view about the Messiah. Kaya nung dumating si Jesus, lahat ng hinula sa Old Testament, eksaktong natupad sa kanya, pero hindi siya tinanggap ng mga Hudyo na Messiah. Kasi namatay sa krus eh. Hindi naman pwedeng mamatay ang Messiah. Actually, hindi pwedeng mamatay ang Messiah. Kasi kung mamamatay ang Messiah, paano niya isa-save yung Israel? Yun ang kaisipan ng maraming mga Hudyo. Kaya many of the Jews in Paul's time rejected Jesus as the Messiah. Kaya sinabi ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 9, 10, and 11, hindi lahat ng mga Israelita totoong Israelita. Kasi marami po sa mga Hudyo na talagang dugong Israelita, tinanggihan si Jesus bilang Messiah. So lahat ito ay nanggaling sa understanding ni Apostle Paul ng Old Testament about Jesus, who is the very heart of the gospel. Next question, 1 Corinthians 15:3-4 pa rin. Ano ang magiging epekto sa ating ebanghelismo kung wala ang lumang kasulatan? Sa palagay niyo po ba ang ating pong gospel message ay magiging kumpleto kung hindi natin alam at ginagamit ang Old Testament? Marami pa mga Kristiyano ngayon and branches of Christianity ang nagsasabing hindi na natin kailangan ng Old Testament. Kasi tapos na yung Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Kaya hindi na nila binabasa yung Old Testament, hindi na nila pinopromote yung Old Testament. Yung mga churches nila hindi na nagpipreach from the Old Testament. Kasi ang kaisipan nila, na-fulfill na lahat yung Old Testament, therefore, we no longer need the Old Testament. So, ang Bible na lang nila yung New Testament. No? They don't want to do anything anymore about the Old Testament. Now, ang tanong tama ba yon? Nasagot natin dyan, hindi. Sapagkat naniniwala tayo na ang kumpletong Biblia kasama ang lumang tipan. Kung wala po ang lumang tipan o yung lumang kasulatan, marami po tayong mamimiss. Una, mamimiss natin yung kasaysayan ng paglikha ng Diyos. Pagka wala yung Old Testament, yung Genesis, paano mo maintindihan yung creation? Diba? Wala ka ng basis ng creation. Ibig sabihin, dahil natupad na yung Old Testament, rejected na natin yung lahat ng historical facts na nakasulat sa Old Testament? Definitely not. Paano nagkaganito ang tao sa kanyang kasalanan at pagiging rebelde? Paano natin maintindihan yan kung walang Old Testament? Diba yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, yung pagre-rebelde ni Adan at ni Eva at ang lahat ng tao ay nanggaling sa kanila. At simula nang lumabas sila sa hardin ng Eden, wala nang ginawa ang tao kundi sumama ng sumama. Paano mo maintindihan yan kung wala kang Old Testament? Hindi mo rin maintindihan yung mga kakatangian ng Diyos katulad ng kanyang pagiging maawain, kanyang pagiging mapasensya, mabiyaya, mapagpatawad, ang kanyang pagiging patas sa kanyang paghuhukom o paghatol. Paano mo maintindihan lahat yan pag hindi mo nakita yung pagtrato ng Diyos sa Israel sa kanilang tipanan, di ba? Yung historical covenant. Makikita mo yan sa Old Testament. Kaya nga ang isang tawag sa Old Testament, Old Covenant, di ba? So yung covenantal relationship sa pagitan ng Israel at ni Yahweh, you can only read and understand that from the Old Testament. Pag tinanggal mo yun, hindi mo na maintindihan yun. May connection pa rin yan kasi sa ating kasalukuyang kalagayan bilang true Israel of God. Di ba? Hindi naman nawala yung Israel of God No? From the Old Testament, meron na talagang totoong Israel doon. Hindi nga lang lahat ng Israelita ay totoong Israel. Hindi lahat ng Israelita ay
hinirang ng Diyos para maging kanya. Pero yung totoong bayan ng Diyos, meron na from the Old Testament. Hanggang ngayon, meron pa rin. At ang lahat ng mga kabilang sa totoong bayan ng Diyos, yung mga totoong born again lang. From the Old Testament, may mga born again na doon. Sila David, sila Isaiah, sila Enoch, no? Sila Moses, lahat ng mga Old Testament saints, mga born again Christians yun. Kaya lang, nanampalataya sila dun sa promises ng Diyos sa Old Testament. Promises pa lang. Kasi natupad lahat yung promises sa New Testament na nang dumating na si Jesus. Kaya yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nananampalataya sila sa fulfillment ng promises ng Diyos sa Old Testament. Same faith, same God, no? The God who promised is now the God who fulfilled. At tayo mga nananampalataya ngayon sa New Covenant stage, nananampalataya sa fulfillment ng mga promises ng Diyos. So, it's the same way of salvation. Kasi sabi ng iba daw yung paraan ng pananampalataya, iba yung paraan ng kaligtasan ng Old Testament, iba daw yung paraan ng kaligtasan ng New Testament. Parehas lang po. Okay? Parehas lang po. No? Parehong Diyos lang din ang pinanampalatayanan. Sa Old Testament, nanampalataya sa Diyos na nangako na magpapadala siya ng Mesyas. Sa New Testament, New Covenant time, nananampalataya sa Diyos na rin na yon na tumupad sa kanyang pangako. Bakit? Dahil pinadala niya si Jesus. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay. Mamaya may Lord's Supper tayo, so we will be commemorating again what this God who promised made into fulfillment, no? Through His own Son. At marami pang iba, like yung mga pangako ng Diyos tungkol sa Misaya, mga pangako ng Diyos sa mga anak ng Diyos, yung paraan ng pagpapatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo. Di ba sa Old Testament pa lang? Alam niyo ba kung kailan nagsimula yung idea ng animal sacrifice sa Old Testament? Natandaan niyo si Adam and Eve? Nung nagkasala sila, nakita nila yung sarili nila hubad. Anong ginawa nila? Nagtahi sila ng mga dahon ng igos. Tapos dinamitan nila yung sarili nila. Anong ginawa ng Diyos bago sila tuluyang paalisin sa hardin? Sabi doon, dinamitan sila ng Diyos mula sa balat ng hayop. So doon pa lamang meron ng idea ng human sacrifice or animal sacrifice for human benefit. So yung animals, pumatay ang Diyos ng mga animals at kinuha yung balat nila, dinamit kay Adan at kay Eva. So doon pala makikita mo na yung may kinakanta tayong hymn, His Robes for Mine. Natatandaan niyo yung hymn na yun. Meron siyang robe at yung robe na yun ay ginawang atin. So hango yan lahat doon, no? Ang Diyos, pinadala niya yung kanyang promised sacrifice, si Jesus, no? Kumbaga dinamitan tayo sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesucristo. Hindi ng balat ng hayop, kundi katuwiran ng Panginoong Jesucristo, kaya hindi na tayo dapat mahiya sa harapan ng Diyos ngayon. Dahil tayo ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng ating kaugnayan kay Jesucristo. Ang ganda, di ba? Pagka naintindihan mo yung Old Testament hanggang sa New Testament, ang ganda ng Bible. Hindi mo talaga siya iisipin na hindi galing sa Diyos, no? Kasi yung connection, tuloy-tuloy, yung development, ang ganda, no? From small details to huge fulfillments in Jesus Christ. Pag naintindihan mo yung Bible ng ganyan, no? Ma-appreciate mo yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Now, let's turn to Acts chapter 2, verse 36. Ano ang sinasabi ni Pablo sa Israel na dapat nitong malaman na may katiyakan? Ano ba yung sabi dun sa Acts chapter 2, verse 36? Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So ano daw po yung dapat malaman ng Israel ng may katiyakan according to the Apostle Paul? Na ang bayan ng Israel ang may kagagawan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. Di ba ironical ang tawag dyan? Ang Israel ang pinangakuan ng Diyos na
merong darating na Mesyas para iligtas kayo. Pero yung Israel mismo na tumanggap ng pangako ng Mesyas, sila mismo yung nagpako sa Mesyas sa krus. Diba? Sino ba yung nagsisisigaw doon na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus? Pakawalan si Barabas, ipako siya sa krus. Diba mga Hudyo? Sila yung dapat na nakakaintindi kasi bata pa lang sila, alam na nilang may darating na Mesaya, pero bulag nga sila eh. Bulag sila sa katotohanan na si Jesus yun, na ipinangako ng Diyos, yung sinasabi na ng ipako sa krus. Pero lahat po yan ay kasama sa plano ng Diyos. No? From the Old Testament hanggang sa New Testament, si Jesus talaga kailangan ipako sa krus. Kasi kung papaanong pinapatay ang handog na hayop sa Old Testament at kukunin ng dugo nito para ialay sa altar, ganun din ang ginawa kay Jesus. Siya'y pinatay, dumanak ang kanyang dugo sa krus. At siya yung nagsilbing alay para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. That's the beauty of the gospel. Kasi sinasabi ng Apostol Pablo sa mga Israelita, kailangan maintindihan nyo, kayo ang nagpako sa Mesyas. Bakit sinasabi ni Apostle Paul yan? Kasi gusto ng Apostle Paul na yung mga Israelita, makita nila yung kasalanan nila. Diba? Actually, itong Acts chapter 2 is about the message of Peter. No, hindi na to si Paul, si Peter na po ito. No? At yung message na ito, sinabi ni Peter sa mga tao so that he can provoke these people na nakikinig sa, tandaan niyo yung context nito sa Acts chapter 2, nag-speak in tongues muna yung mga alagad. Kasi may piste eh. No? So yung mga tao, ano yan, kanya-kanya ng diskarte, kanya-kanya ng bili, kanya-kanya ng mga store na pinupuntahan, kanya-kanyang table, no? Kanya-kanyang kwentuhan. Ang ginawa ng Diyos, hinayaan niya mag-speak in tongues yung mga apostles patungkol sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Probably mga kwento sa Old Testament, about Israel, deliverance from Egypt, yung plague, yung pagtawid nila sa dagat na pula, and so on and so forth. Pero yung mga tao, iba-iba ang wika nila, naiintindihan nila yung sinasabi ng mga alagad. Yun yung kinuwento sa Acts chapter 2 eh. Nung marinig ng mga tao yun, siguro na-amaze sila kasi bakit sila nagsasalita sa wikang naiintindihan natin? Eh hindi naman sila lehitimong tagalugar natin. Halimbawa, Ilocano, no? Nag-uusap yung mga Ilocano, narinig nila may nagsasalita ng Ilocano. Nung tiningnan nila yung nagsasalita, hindi naman siya Ilocano. No? Kasi taga-Jerusalem siya, so hindi siya marunong mag-Ilocano. Pero bakit nagsasalita siya ng Ilocano? Example lang yun ha. Para lang maintindihan ninyo yung ibig sabihin. Ganun yung speaking in tongues. Naiintindihan yung sinasabi, hindi yung hindi ganun yung sinasabi na hindi naiintindihan. Naiintindihan po. At yun yung ginamit ng Diyos para i-draw yung attention ng mga tao. And then nung nag-gather na yung mga tao ngayon, siguro may parang stage doon, nagsalita ngayon si Pedro. Ayan, ito ngayon yung pinag-aaralan natin. At ang isa sinabi ni Pedro, dapat Pedro ito sa Acts chapter 2, no? Hindi ito si Pablo, si Pedro. Ano yung sinasabi ni Pedro sa Israel na dapat nitong malaman na may katiyakan? Na ang Israel ang pumatay sa Mesyas. Yun ang sinasabi niya. And then, ano ang ginawa ng mga tao kay Jesus? Sabi doon sa sumunod na question. Ano ang ginawa ng mga tao kay Jesus? Napakita ko na ba yung question na yun? Uy. Yan. Ano ang ginawa ng mga tao kay Jesus? Doon pa rin sa verse na yon. Anong ginawa ng mga tao? They crucified Jesus. Pag binasa mo yung Matthew chapter 27, verse 24 to 26. And then the people were cut to the heart. Yun yung maganda doon eh. No? Tignan niyo yung Acts chapter 2 verse 36. Nung marinig ng mga tao na kami pala ang nagpako doon sa Mesyas na ipinangako sa Old Testament, ang ginamit sa English ay they were cut to the heart. Acts chapter 2 verse 36. Ano sabi diyan? Kaya dapat malaman, verse 37. Kaya dapat malaman, 36 muna. Kaya dapat malaman ng mga
nang may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. And then verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? So, ganyan dapat ang epekto ng evangelism, no? Hindi lang yung dapat galing sa Bible yung message natin, kundi dapat habang sinishare natin to yung mga tao na ano yung puso nila. Dito, they were cut to the heart. Nasaktan yung mga puso nila. Hindi sila nasaktan kasi na-offend sila. Yung sinasabi dito, they were cut to the heart, nasaktan ang kanilang mga puso. Kumbaga parang na-expose yung heart nila. Kumbaga na-convict sila. Kami pala yung nagpako. Kumbaga hindi namin alam na si Jesus pala yung Mesyas. Kaya ang sabi ng mga tao na to kay Pedro sa mga, anong gagawin namin ngayon? Ipinako na namin yung Mesyas sa krus. Yan. So dapat ganun. Dapat mayroong pagtatanong eh. Dapat yung sinishare nyo ng gospel, dapat may pagtatanong. Paano ngayon ako masasave? Pagka nagsishare kayo ng gospel tapos walang ganong klase ng interaction, anong message yung sinishare mo? Dapat yung message na sinishare natin, magkaroon ng effect dun sa mga tao na magtatanong sila, paano ako masasave? Anong gagawin ko ngayon para masave? Katulad ng ginawa ng Panginoon doon sa panahon na ito ng mga alagad. And the next question, papaano ang naging tugon ng mga tao sa mensahe ni Pedro? Verse 37 and verse 41. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Diba? The first mega church. 3,000 agad yung member. Pero ito, totoong Christians to ha. Kasi yung mga mega churches ngayon, ako, naka-record tong sinasabi ko. Hindi ako matatakot na sabihin na we cannot be sure na yung lahat ng uma-attend sa mga mega churches ngayon, totoong Christian. Pero itong 3,000 na to, totoong Christian to. No? Sapagkat ang Diyos mismo ang nagligtas sa kanila. Pero ang question is, ano yung naging response ng mga tao sa message ni Peter? Sabi ni Peter, pinadala na ng Diyos yung kanyang ipinangakong Mesyas. Kaya lang ang ginawa nyo, pinatay nyo, pinako nyo sa krus. Pero hindi siya nanatiling patay. Siya'y muling nabuhay after 3 days. Yun yung mensahe ni Peter doon sa Acts chapter 2. At itong Jesus na ito ang Mesyas ng Diyos at magliligtas sa sinumang mananampalataya sa Kanya. So ano naging response? So una, after na diniscuss ni Peter yung events na nangyari sa Messiah from the Old Testament perspective, and then alam ng mga Hudyo kasi yung history kasi sila yung mga involved. Probably yung mga tao na yun na nakikinig kay Peter, sila din yung sumisigaw nung ipako siya sa krus. No? Siguro mga nagpuntahan sa Jerusalem yun nung pinapahirapan si Jesus, nung nakapako na si Jesus, siguro sumisigaw dyan, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo, pagkatapos iligtas mo rin kami, so on and so forth. Tinutuya siya, nire-ridicule siya. Sila rin siguro yun, marami siguro sila dun eh. Anong gagawin namin ngayon? Parang sinasabi nila, kasama kami dun. Nandun kami nung nangyari yun. Anong gagawin namin ngayon? So, kailangan sabihin natin ang sagot sa tanong nila. Kailangan sabihin natin kung ano yung gagawin nila para sila maligtas. Na kailangan pagsisihan nila yung kanilang ginawang kasalanan, kailangan magtiwala sila kay Jesus. Pangalawa, we should confront people about their sin. So obviously, isa yun sa mga ginawa ni Peter. Diba? Hindi tinago ni Peter yung guilt ng mga tao sa kanilang ginawa kay Jesus. Kayo yung nagpako, sabi ni Peter. Ibig sabihin, kasama dun sa gospel presentation natin yung dapat matouch yung sin eh. Ano ba yung sineshare mo ay isang adulterer. Kung nagsishare ka ng gospel sa isang adulterer, dapat ma-realize niya na yung ginagawa niya ay kasalanan. Kailangan ma-realize niya na siya isang rebelde sa Diyos at gumagawa siya ng ayaw ng Diyos. Pero, ganun pa man, maganda yung sensitivity na ganun kasi may conviction of sin,
merong hope of forgiveness. Di ba? Sasabihin natin, pwede kang patawarin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka ng Diyos. Ganun dapat ang gospel presentation. Ganun dapat mag-share. No? Huwag lang natin ikukwento yung detalye na si Jesus ay nabuhay ng walang kasalanan, siya ay namatay, pero siya ay muling nabuhay, tapos na. Hindi, dapat mayroong challenge. At yung challenge is always, anong gagawin ko sa kasalanan ko? Paano ako mapapatawad? Paano ako maliligtas? No? Anong gagawin ko? Yan, dapat meron tayong answer sa mga ganyang tanong. And then last, verse 37, paano dapat hamunin ng ebanghelyo ang mga nakikinig? The good news makes a claim on each of you personally. So, ang sinners must respond to the gospel personally. So, yun ang challenge dapat ng gospel. Mayroong response, may personal response dun sa mga nakikinig. Ngayon, hindi naman natin laging maririnig yung ganitong klase ng response. Sometimes, nag-share tayo ng gospel pero walang response. Alam mo yun, na natapos na yung pag-share mo pero parang walang dating sa kanila. Huwag kayong ma-discourage. Hindi ibig sabihin nun walang effect yung gospel message sa kanila. Ipag-pray natin na mag-work yung Holy Spirit. Di ba kasama dun sa pinag-aralan natin, hindi lang natin i-share faithfully, truthfully, kundi with prayer, prayerfully. So pag-evangelize may prayerful attitude, no? So pagka nag-share tayo, ipag-pray natin na i-bless ng Panginoon yung shinare natin so that God will work in them personally. Kasi dapat may response personally na itong mga tao na ito na-offend nila ang Diyos personally. Pero in Diyos, personaling patatawarin sila kung personal sila na hihingi ng tawad at lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So the gospel is a very personal matter. No? Hindi po pwedeng manampalataya ang magulang para sa anak. Hindi pwedeng manampalataya ang anak para sa magulang. No? Kailangan yung mismong tao ang manampalataya. It's a personal matter. No? It's a personal thing. It needs you, yourself, no? Mag-decide, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa sarili mong kasalanan. At dapat alam mo yung kasalanan na hihingi mong tawad. Hindi pwedeng, O Diyos, patawarin mo ang lahat ng aking kasalanan. Alam mo sa Old Testament, pagka sila ay nag-o-offer ng animal, halimbawa, tupa i-offer nila sa temple, sinasabi nila sa mga pari kung para saan yun. Halimbawa, ito po iaalay ko para sa kasalanan ko ng pangangalunya. O ito po ihahandog ko para sa kasalanan ko ng pagsisinungaling. Ito po inahandog ko para sa kasalanan ko ng pagnanakaw. Specific. Hindi mo pwedeng sabihin, ito po ay iaalay ko para sa mga kasalanan ko. Hindi. Hindi tatanggapin ng mga priest yun. So kung ganun sa Old Testament, specific, dapat ganun din sa New Testament. If we want to ask for forgiveness, we must specifically mention to God our sins. Kung meron man na dapat pisalan tayo, hindi pari, hindi pastor, mangumpisal tayo ng direkta sa Diyos. 1 John chapter 1 verse 9, kanino tayo dapat mangumpisal? Mangumpisal tayo sa Diyos. At patatawarin tayo ng Diyos na ito. Kaya po yung ginagawa ng Roman Catholic na yung mga pari ang nagsasabi sa mga nangungumpisal sa kanilang pinapatawad ka na ng Diyos, wala pong turo sa Biblia na ganon. Ang pwede lang pong gumawa nun, Diyos lang mismo. Ang pwede magsabi sa atin, pinapatawad ka na sa kasalanan mo, Diyos lang. Hindi pare. We don't need priests. We don't need mediators, human mediators, kasi meron na po tayong divine mediator, si Jesus Christ. Siya yung ating mediator. So lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan niya. And then, dapat yung gospel effect ganon. I need forgiveness for my sins. Ang answer, lumapit ka kay Jesus at patatawarin ka ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay? So dapat sa pag-share natin, galing sa Bible, wala tayong ibang source. No, hindi for spiritual laws, hindi Roman road, no? Hindi po navigators, hindi po 'yan ang mga source natin ng evangelism. Ang source natin ng evangelism, Bible. Kaya dapat alam mo yung laman ng Bible from Old Testament to New Testament. And then, share natin with
the effect of personal examination. Ano yung gagawin ko sa kasalanan ko? Paano ako maliligtas sa impyerno? Ang sagot, sa pamamagitan ni Jesucristo. Conclusion. Sorry po, medyo nag-extend ako ng konti. Ang mabuting balita ay tungkol sa ginawa ng Diyos upang mailigtas ang mga makasalanan. Kaya nararapat lamang na ang Biblia ang maging basihan natin ng ating ebanghelismo at Biblia din ang dapat humamon sa mga nakikinig na personal na tumugon sa paanyaya nito. Okay, so Bible-based tayo, no? Hindi ka mag-share ng gospel kasi ito yung tinuro ng pastor ko. Pag bukang bibig mo sa iyong pag-evangelize sa iyong pastor mo, hindi yung Bible, huwag ka nang mag-evangelize, no? Kasi human yung source mo eh. Dapat ang source ng ating evangelism, Bible, God's Word. And then dapat ang effect nito, people are personally responding to the invitation of the gospel. Dapat mayroong conviction of sin, and then dapat mayroong hope of forgiveness and acceptance of God. Any question? Sorry po, medyo nag-extend tayo kasi we had our covenant meeting. Question, comment, reaction? Okay, so magpapahinga po tayo ng 10 minutes lang. And then mag-start po tayo ng 3:30. Diretso na tayo sa ating afternoon worship. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig.